Praise God. Magandang hapon po, ano? Ay, tama. Ay, di, gabi na po. Alas 6:15 na. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po tayo sa Barangay 105, Sonit, Distrito Antondo, Manila. Sa tahanan ni si Sir Kim at Brother Hachi. Okay? Sabihin nyo nga, Amen? Amen. Ayun. May tao. Kanya lang ba? Wala? Mag-aral po tayo, no? Kasi ang importante diyan, tayo pong mga tao na tuturuan tayo. At pagbabahagi ng mabuting balita, iba ang dating nito. Iba ang dating. Kasi po, ang salita ng Diyos ay may dalang kapangyarihan. May dalang kapangyarihan para sa mga tao. Pero bago tayo papalaw sa pag-aaral ng mabuting balita o ebanghelyo ng ating Panginoon, ay tayo muna pasamantalang mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong mabuting balita. Buksan ang puso't isip ng bawat isa sapagkat kailangan namin makaunawa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Meron po tayong mababasa dito sa Biblia. Babasahin ko po dito sa Hebreo. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Uno-uno. Noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ito po yung Old Testament time. Kaya ang mga lingkod ng Diyos doon, tinatawag po silang propeta. Ano po? Dos. Ngunit ngayon, ngayon, present time, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. O sino po ba yung anak na tinutukoy ng Biblia? 1:3:16. Tingnan natin ang anak. Ang sabi dito ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong sabi niya? Sinugo ang kanyang bugtong na anak. O pag sinabing bugtong na anak, wala naman pong ibang bugtong na anak kundi si Jesus, the Holy Begotten Son. Yun po tinutukoy dito sa Hebreo. Ngunit ngayon siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa 3:34 ang sabi rito ay sapagkat sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu. Okay? Tingnan natin ang sinugo ng Diyos. Pangangalanan na natin. Sa chapter 12 ng 1, ang sabi dito ay ganito. Ito. Sabi ni Jesus, sapagkat hindi ako nagsasalita ng ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin. Siya nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Yan ang pahayag ng Panginoong Yesus. Siya pala ang sinugo ng kanyang Ama upang magpahayag ng salita ng Diyos. Yun ang nakalagay sa 1:34. At tinutukoy ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. So, sino yon? Si Jesus. Kaya 3 taon po siyang nangaral sa lupa dito sa mundo natin. Then 3 araw iniabla sa korte at tinatulan po ng Roman government na mamatay sa pamamagitan ng cross. Yung pagpako. Kasi yun po yung capital punishment ng araw. Kapag ikaw ay mabigat ang kasalanan mo, ipapako ka sa krus. So, si Jesus ba pinako sa krus? So po, ipinako hanggang sa mamatay.
ng ikatlong araw muli siyang nabuhay at after ng 40 days na magbili sa kanyang mga apostol, siya po ay umakyat na sa langit at naupo sa kanan ng Diyos. At ngayon ay nasa kanan ng Diyos. Tingnan natin kung nasa kanan nga ba. Si San Esteban po bilang lingkod ng Diyos, napuspos siya ng Espiritu. Nakita niya pong bukas ang langit. Tingnan niyo po sa Gawa 7:54. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin po, yun yung korte ng mga Hudyo na composed of 70 people. Ang pinaka-head doon ay pinakapunong pari kung tawagan, no? Kumbaga sa atin sa panahon, parang siya po yung Santo Papa. Nang marinig to ng bumubuo ng Sanhedrin, sila ay nagitgit sa matinding galit kay Esteban, 55. Ngunit si Esteban ay puspos ng Espiritu Santo. So yung Espiritu ng Diyos sumanib po kay San Esteban, kaya napuspos po siya. Tignan nyo anong nangyari. Ay tumingin sa langit. Okay, tumingin sa langit. At nakita niya. Meron siyang nakita sa langit. Pero kung hindi ka puspos, kaibigan, hindi mo makikita yung langit. Kahit anong gawin mo. Kahit marami ka pang kakainin vitamina pang mata, hindi mo makikita yung langit. Pero sa panahon na ito, nakita ni San Esteban na, tingnan natin. At nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Isipin niyo po, nasa lupa si Esteban. Dahil puspos siya ng Espiritu Santo ng Diyos, nakita niyang bukas ang kalangitan at nakita niya yung kaningningan ng Diyos. Dahil wala pong anyo ang Diyos, nakikita na ni Esteban yung ningning, yung liwanag ba? At nasa tabi naman si Jesus, nasa kanan. Ano po? Nasa bukas ang kalangitan, sabi niya. Nakita ko ang anak ng tao, referring to Jesus, na nasa kanan ng Diyos. So, yung langit pala, meron din palang nakakita at isa si Esteban. Si San Esteban, nakita niya. At nakita niya si Jesus nasa kanan ng Diyos. Pero ang Diyos hindi niya nakita. Ang nakita niya, yung kaningningan. Yung liwanag, Kasi po, wala kasing nakakita sa Diyos. Pero pagdating ng panahon, yung mga mananampalataya kay Jesus, makikita po ang Diyos sa langit. Pagdating pa po ng future yun. Kailangan, dito muna tayo ngayon. Yan. Yung mga mananampalataya po, isa lang ang pinaniniwalahan nila. Tingnan natin. Balik tayo sa Hebreo. Tatandaan nyo po, nasa huling araw na po tayo, no? Ngayon, tingnan muna natin yung Hebreo uli. Yung mga mananampalataya po, isa lang ang paniwala nila, yung sa Biblia. Ito, Hebreo 3:1. Mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus na sinugo ng Diyos upang maging dakilang saserdote ng ating pananampalataya. Ang ibig sabihin ng dakilang saserdote, the great high priest sa English. Kaya kung mananampalataya kang Kristiyano, hindi mo paniniwalaan yung Papa. Ang paniniwalaan mo si Jesus, the great priest ng iyong pananampalataya. Ito po yung nakasulat, Wala tayong sama ng loob sa Santo Papa. Wala naman tayong paninira sa kanya. Even yung Santo Papa, kung naniniwala sa aral ng Diyos, meron pang mas mataas sa kanya. The great high priest. Walang iba kundi ang Panginoong Yesu Cristo. So maliwanag po, sa huling araw na ito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya ang ating pananampalataya nakabatay po kay Jesus, hindi nakabatay sa turo ng tao. Tandaan nyo, hindi nakabatay sa turo ng tao. Nakabatay sa haral ni Kristo. Dito sa chapter 2, tingnan nga natin ng Gawa. Meron nakasulat dito
ang sabi niya ay ito. Ito po sa Gawa chapter 2 sa panahon ng Pentecostes na nangaral po sila Pedro. Na si Jesus po dito sa pagkakataon nito nakaakyat na sa langit at nandun na po sa kanan ng Diyos. At nagsimula na pong mangaral ang mga apostol sa panahon ng Pentecostes sapagkat dito po nabuo ang iglesia. Okay? Sabi dito sa 2:41, kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi, nagsasalita kasi dito, nangangaral, ay si San Pedro sa kanyang panahon. Ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Okay? Dito kasunod, 42. Tignan niyo po, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at pananalangin. Ano daw po ang nangyari sa kanila? Nanatili sila. Nanatili sila. Sila. Kanino? Turo ng mga apostol. Sino pa ang unang apostol ng Biblia? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga apostol ang turo nila galing din kay Jesus. Kaya yung mga mananampalataya kay Jesus, saan sila nanatili? Sa turo ni Jesus. Tignan natin yung pangangaral niya sa libro ng 1 ng panahon na nangangaral po ang ating Panginoon dito sa lupa, chapter 15. Anong nakalagay? Tignan natin. Verse 15. Basahin po natin, ano? Anong nakalagay? Ito. Dito po sa sulat ng 1:15, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. May kausap, yung mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako sa kanya, ang siyang namumungang sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung iwalay kayo sa akin. 6. Ang hindi nananatili sa akin, itatapon at natutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at susunugin. 7. Kung nananatili kayo sa akin at mananatili sa inyong aking salita, hingin ninyo ang inyong maibigin at ipagkakaloob sa inyo. Saan po tayo mananatili? Ang sabi sa Gawa, sila'y nanatili. Saan? Aral. Kanino? Ng mga apostol. Sino pa ang unahing apostol ng Biblia? Si Jesus. Ito sabi ni Jesus, kayo ang sanga kung mananatili sa inyo ang aking salita. Ako ang puno, kayo ang sanga. Imagine niyo alaman at sanga. Oh, yung alaman, yung puno, siya pong sumisipsip ng lahat ng bitamina sa lupa. Dadaling ngayon sa mga sanga. At yung mga sanga lumalago. Ganon din po ang mananampalataya sa panahon natin. Sa uling araw na ito. Kapag isa kang mananampalataya, ang sinusunod mo lang aral ni Jesus. At doon ka lalago ngayon, doon sa aral ni Jesus. Huwag kang kakapit kung kani-kaninong aral. Aral ni Jesus sa Biblia. Anong sabi niya? Kung manatili kayo sa akin at ang salita ko'y manatili sa inyo. Oh, sa panahon ng Pentecostes, yung binautismo ang 3,000, anong sabi niya? Nanatili sila. Kanino? Sa aral ng mga apostol. Kaya napakaliwanag ng Biblia. Hindi po kayo maliligaw pag ang aral na sinusunod nyo ay ang aral ng ating Panginoong Yesus na saan galing ang aral ni Jesus? Okay, balikan natin yung 1. Yung sinabi niya kanina. Anong sabi ni Jesus? Sapagkat hindi ako nagsasalita ng ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama nagsugo sa akin, siya nagutos kung anong aking sasabihin at ipapahayag. So ang aral na dala ni Jesus ay galing sa Diyos. At ang dalang aral ng mga apostol ng Biblia ay walang iba, yung dala ni Jesus. Kaya pag naniwala ka sa kanila, naniwala ka kay Jesus, naniwala ka pa sa Diyos. Yun ang ligtas po. Papunta ka ng langit yan pagdating ng panahon. At sa kasalukuyan,
Dahil hindi pa bumabalik si Jesus, nandito pa tayo sa lupa. Anong gagawin natin? Pagtapatan po natin ang ating pananampalataya kay Jesus. Anong ibig ko sabihin? Huwag po tayong iiwalay sa Kanya. Aral. Kasi nakalagay po sa 17, ay 15, 17, 1:15:7. Pag hindi ka nanatili sa Kanya, nung sabi niya, puputulin ka. Itatapong ka sa apoy, susunugin ka. Doon po sa apoy ng impyerno. Kailangan manatili ka sa puno na nakakabit ka. Kaya sabi niya, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Paano kung manatili sa inyo ang aking salita? Ngayon, kapag nakakapit ka kay Jesus sa kanyang salita, anong sabi ng Biblia? Ito, 1:63. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. So, dalawang binanggit. Espiritu at laman. Sino yung laman? Ito yung nakikita nyo. Laman ito. Yung Espiritu, nakikita nyo po? Hindi. Nasa loob ng katawan natin, kaya tayo buhay. Kasi nga, yung Espiritu ay buhay. Tignan natin. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. So, pag nakakapit ka sa puno kay Jesus, ikaw ang sanga, nananatili kang buhay dahil sa Kanya. Pero pag hindi mo na sinunod yung salita ni Jesus, yun, ibig sabihin niyan, ay sanga ka, pero pinutol ka na. Wala ka ng kaugnayan sa puno kasi hindi ka na sumusunod sa gusto ng puno eh. Sino ang puno? Si Jesus. Tignan ninyo ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa Mateo. Ganito naman ang nakalagay. Sa chapter 28. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Sa verse 19. Kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Pansinin niyo yung salitang ginamit ni Jesus. Gawin niyong alagad ko. Alagad ko. Yung mga tao sa bawat bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20. At turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Utos ko sa inyo. Oh. Kaya yung mga naturuan po sa turo ni Jesus, kailangan doon po tayo nakakapit. Doon sa itinuturo ni Jesus. Yun po yan nakakonekta ngayon sa puno. Pero pag hindi ka na sumusunod kay Jesus, automatically, putol ka na, kaibigan. Pag hindi ka na sumusunod. Ngayon, ano pa nagiging outcome? Okay, dito muna tayo sa sumusunod. At turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng salibutan. So, sino makakasama mo pag nakakabit ka sa puno? Si Jesus. Siyang magpuprotekta sa iyo. Pag putol ka na, lahat ng benepisyo na yon, putol lahat. Yun ang sinasabi sa 15:6 ng 1, kung iwalay ka sa akin, wala kang magagawa. Kasi iwalay ka na sa puno eh. Iwalay ka na kay Jesus eh. Ano pa magagawa mo? Di wala na. Kaya pag wala ka na kay Jesus, pag namatay ka, doon ka na sa apoy ng impyerno, mapupunta. Kasi iwalay ka na nga sa puno, hindi mo na sinusunod ang aral ni Jesus. Ngayon, tignan pa natin ang isang talata ng Biblia kapag ayaw mo na kay Jesus. 1:36. Ang nananalig sa anak ni Jesus ay may buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na tinutukoy dito, yung sa piling ng Diyos sa langit.
Yun yung nakalagay naman sa 25:31 ng Mateo. Nasabi ng Esos, "Alina kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo sa kahariang inihanda niya bago pa likahin ang sanlibutan." Ito po yung mga connected sa puno. Pagdating ng araw, sabi niya, "Alina kayo, pumasok na kayo sa kaharian." Doon po sa langit na yun, sa piling ng Diyos. Ano? Kaya nang sabi dito, kumpletuhin natin yung 1:36. Ang nananatili sa anak kay Jesus ay nananalig kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalimat sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Ano na lang ang mananatili sa taong putol? Puhot ng Diyos. Galit ang Diyos sa iyo kasi nga hindi mo na sinusunod ang kanyang anak na si Jesus. Kaya kaibigan, hindi pa po uli ang lahat. Panahon na ng idugtong na natin ang buhay natin kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Tanggapin niyo po si Jesus sa inyong buhay, kaibigan. May pagkakataon pa po. Darating ang araw, itong mundo natin mawawala po ito. Dalawa lang ang patutunguhan ng tao, langit or impyerno. Yung nasa impyerno, yun ang hindi po connected sa puno. Yung pupunta sa langit, sila po ang connected sa puno hanggang kamatayan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong patutuo sa amin, na kung meron man po kami sasampalatayanan ay wala pong iba, kundi ang iyong anak na si Jesucristo. Sapagkat siya ang sinugo mo upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyo pong walang hanggang kapurihan sa ngalan ni Jesus. O mga kaibigan, kayong mga nanonood, lahat po yan biblikal. Nagbabasa tayo ng Biblia, New Testament lang ito ang ginagamit natin. Okay? Like and share. Kayo pong mga nasharean, i-share nyo po sa iba. God bless us all po. Thank you for watching. Bye-bye.